Kasabay naman ang nagpapatuloy na investigasyon at pagbabantay ng mga kapulisan sa KOJC compound sa Davao City. Nagbasa ng resolusyon ng City Council upang igalang ang batas sa nasabing compound. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, ihatid ni June Suter at Jane Galit Bantayan. Hiniling ni Davao City Councilor Atty. Luna Acosta sa Philippine National Police na igalang ang rule of law sa paghatid ng warto para kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Sinabi ni Luna sa isang privilege speech sa sangguniang panglungsod noong Martes, September 3 na habang nirespeto niya ang PNP sa kanilang pagsasagawa ng warto para sa embattled na pastor, hindi rin dapat palampasin ang mga karapatan sa konstitusyon. Idinagdag niya ang paghahatid ng warrant na nagsimula noong Agosto 24 ay nakaapekto hindi lamang sa mga miyembro ng KOJC kundi maging sa mga Davaoenyo dahil nagdulot ito ng abala lalo na sa mga may flight, trabaho at klase. Hinimok din ng konsihal ang mga Davaoenyo na tutulan ang patuloy na pag-atake sa kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Hinihikayat silang magsalita at huwag manahimik kapag dilabag ang kanilang mga karapatan. Dahil dito nagpasa ng resolusyon ang konseho kaugnay ng usapin. Samantala ay naman kay General Nicolas Torre III na pinapatupad naman nila ang rule of law. We welcome this resolution of the Davao City Council because lahat tayo ang gusto natin is uphold the rule of law. And I do hope that our esteemed council members and the political leadership of not only Davao City but our country as well to call for the concerned people and instrumentalities and everybody, all the Filipino people to uphold the rule of law. Tinig ni General Nicolas III para sa MBC TV Network News. Ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman na makaranas ng malawakang pagbaha ang maraming lugar sa lalawigan dahil sa bagyo na si Enteng, ay hinikayat ni Northern Samar Governor Valenzuela ng publiko na magkaroon ng mga pagkamot laban sa leptospirosis. Apila nito, huwag nang antayin pa na makaramdam ng mga sintomas ang leptospirosis at agad na magtungo sa mga RHU para sa agarang lunas. Lahat ng lumusong sa baha, panawagan na nasabing gobernador, kailangan magkaroon ng paggamot. Siniguro naman ni Provincial Health Officer Dr. Aurora Dubong Vicencio, ayon sa report ng Provincial Government ng Northern Samar, ng lalawigan ay may sapat na supplies ng gamot laban sa leptospirosis na i-deliver na ito sa mga rural health units sa mga flood-affected municipalities sa lalawigan. Ayon sa Provincial Health Office, libre ang nasabing gamot. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.